Magandang umaga mga bata. Okay, sa araw na ito, bago tayo magsisimula, ako muna magpapakilala. Ako nga pala si Teacher Raymar. Magandang umaga ulit mga bata. Okay, bago natin simulan ang ating klase, sino muna pwede mag-pray? Sino marunong mag-pray? Okay, si Yuri. Okay, tayo munang lahat. Okay, dito sa harapan si Yuri. Mag-pray tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, bago kayo umupo, i-check muna ang mga upuan kung may nakakalat na basura. Meron ba? I-check. At kung wala, pwede nang umupo. Okay, kung marinig nyo ang pangalan nyo, kung tatawagin ni teacher ang pangalan nyo, ang sasabihin nyo lang ay present teacher. Okay, Margie, Hannah, Yuri, James, very good. Isa lang itong patunay na kayo ay interesado at handa nang makinig sa ating talakayan sa araw na ito. Handa na ba kayo makinig mga bata? Okay, kung handa na nga kayo makinig, sige nga, magpalakpakan nga kayo ng 2 bagsak. 1, 2. Ulit nga, 2 bagsak. Okay, very good. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating formal na talakayan, meron tayo mga alituntunin na dapat sundin or ang mga rules na sinasabi. Pag nagsa-start ang klase o nagsisimula ang isang klase, ano ba dapat ang kailangan gawin? Sige po. Makinig, very good. Tama ba na makinig kay teacher? Okay, very good. Ano pa? Maliban sa makinig. Yes po. Huwag maingay. Very good. Sino dito ang maingay? Okay, very good. Lahat sila behave. Ano pa? Makinig, huwag maingay. Sige po, ano po? Huwag makiusap. Sino dito chismis na chismis sa klase? Okay, wala. Very good. Lahat sila mabubuting mga estudyante. Ano pa po? Ano pa yung mga alituntunin na dapat nating sundin? Meron na magsulat. Very good. Ano pa? Magbasa. Very good. So, lahat ng inyong nabanggit ay mga alituntunin na dapat natin sundin or dapat niyong sundin sa loob ng klase. May napansin ba kayo sa harapan? Dito may napansin kayo. Etong nasa pisara, ito ay tinatawag na emergency kit checker. Ito, pag may mga tamang sagot po kayo na naibigay or may mga tamang sagot kayo na sinabi kay teacher, pag tinanong ni teacher kayo, makakakuha kayo ng tig-isang mga emergency item. So, bawat tamang sagot ay makakakuha ng emergency item. Dito, ilagay sa group 1, group 2, pangkat 3, pangkat 4. So, ngayon, gagawin ni teacher ay papangkatin ko kayo sa 4 na grupo. So, ito ang group 1, ito ang group 2, ito ang group 3, ito ang group 4. Punta kayo sa harapan lang nga. Dito tayo sa harapan. Okay. Sino ulit ang group 4? Itaas ang kamay. Okay, very good. Dito tayo sa harapan. Sino ang group 3? Very good. Dito po. Purong doon lang natin. O, dito po kayo po. Sino ang group 2? Itaas ang kamay. Ang group 3? Ang group 1? Okay, very good.
So, bibigyan kayo ni teacher ng tig-isang emergency item. Kung sino ang pinakamadaming emergency item ay makakatanggap ng prize kay teacher. Okay ba yun? Okay, very good. So ngayon, ang gagawin ninyo ay makinig sa kung ano ang sinasabi ni Teacher Mark. So may babasahin si teacher na kwento na tiyak kapupulutan ng aral. Handa na ba kayo makinig sa kwento ni teacher? Okay, very good. So ang kwento ay pinamagatang Laging Handa si Tomas. Ano ulit ang pamagat? Laging handa si Tomas. Very good. So ito na ang kwento. Isang hapon, nagbalita ang barangay na may paparating na malakas na bagyo. Agad namuwi si Tomas at sinabi sa kanyang pamilya, kailangan na nating maganda sa paparating na bagyo para tayo ay maging ligtas. Nag-impake sila ng go bag, inayos ang bubong, at inalis ang mga bagay sa bakuran na maaaring liparin ng hangin. Nang dumating ang bagyo, malakas ang ulan at hangin, pero hindi sila natakot dahil maaga silang naghanda. Kinabukasan, ligtas silang lahat. Napangiti si Tomas at sinabi, buti na lang handa tayo. At doon nagtatapos ang maikling kwento na pinamagatang Laging Handa si Tomas. Naintindihan ba ang kwento? Sino ang tauhan sa kwento? Sige po, itaas ang kamay. Sige po. Si Tomas. Siya po, si Thomas. Very good. Anong group silang ga? Ano? Group 4. Okay, makakatanggap ang group 4 ng emergency item. Ngayon, ano ang narinig na balita ni Tomas galing sa barangay? Yes po? Bagyo, may paparating na bagyo, tama. So makakakuha ang pangkat 2 ng puntos. Nakinig ba or ano ang sinabi ni Tomas sa kanyang pamilya? Maghanda. Anong klaseng handa? Mag-celebrate ba? Magluto? Anong klaseng paghanda ang ginawa nila? Yes po? Correct, para maligtas. So merong points ang group 3, pati ang group 4. Pagkatapos ng bagyo at naghanda sina Tomas at ang kanyang pamilya, naging ligtas ba sila sa bagyo? Tama, naging ligtas sa bagyo sina Tomas dahil sila ay nag-impake agad-agad nung narinig niya ang balita galing saan? Barangay. Very good si Yuri. So makakatanggap sila ng okay, very good. So isang patunay na lahat na sila ay nakikinig. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa lalawigan. Basahin nga, sabay-sabay na natin basahin. So ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga lalawigan sa ating rehiyon, particular sa dito sa topografiya. So ang topografiya, ito ay tumutukoy sa kabuuang pisikal o katangian ng isang lalawigan. For example, dito sa Zamboanga City, ano ba yung pisikal na katangian? Meron tayo iba't iba. Meron tayo dito bundok, patag, meron din matubig din tayo dito kagaya dun sa dagat. Ganon ang ibig sabihin ng topografiya. Ito ay tumutukoy sa katangian o pisikal na anyo ng isang lalawigan. So ngayon si teacher
ibibigay ng teacher sa inyo kung ano yung mga hazardous na lugar or mga delikadong lugar sa ating lugar. Or dito sa atin, particular sa Kabatangan. Sino dito nakatira sa bundok, malapit sa bundok? Wala. Oh, very good. Nakatira sa bundok. Sino dito malapit nakatira sa ilog? Sa ilog, very good. Sino dito nakatira malapit sa highway? Sa palayan. Saan pa? Saan nakatira ang iba? Sa Garcia. Ang iba, saan nakatira? Sa Trinidad. Very good. So yun, doon po kayo nakatira. Pero ngayon, titignan natin kung mapanganib ba o kung delikado ang inyong mga tinitirhang bahay or ang inyong lugar. So nakikita nyo dito sa harapan, ano to? Bundok. Very good. Anong meron sa bundok? May bahay. Very good. So ganito ang gagawin natin. Kung sino ang gustong sumagot, itaas lamang ang kamay para magkaroon o makakuha ng puntos. Naiintindihan ba mga bata? Ano ulit ito? Bundok na may? Ano ba ang nangyayari or ano ba ang pwedeng panganib kapag nakatira tayo sa bundok? Sige po. Correct. Very good. Anong pangalan mo? Ano po? Jamina? Very good. Si Jamina tama. Maaaring mahulog daw po ang bundok sa bahay or ma-landslide. Very good. Anong group sila? Group 4. Ano pa ang maaaring mangyari o dalang panganib sa pagtira sa bundok or sa paanan ng bundok? Ano pang pwedeng mangyari? Yes po. O dito tayo. Nag-landslide. Very good. Ma-landslide daw. Tama ba? Ma-landslide. Tama. Kasi, bakit kayo nagkakaroon ng landslide? Sa ulan. Very good. Pag malakas na ulan, doon na po nangyayari ang landslide. Anong group sila? Group 2. Very good. So ngayon, sabay-sabay natin basahin ang panganib na dala kapag nakatira tayo sa bundok. Sabay-sabay natin basahin. Very good. So, sino nagsagot kanina ng landslide? Yung very good. Pagguho ng bundok. Very good din. At ang pagguho or pagbagsak ng mga bato sa ating bahay. For example, halimbawa na lamang kapag nakatira kayo sa mababa or sa paanan, sa gilid ng bundok. For example, ito yung bahay nyo. Tapos ito ang bundok. Maaaring mahulog ang mga bato sa inyong bahay. Na masira ang ano? Bahay. Very good. Pag masira ang bahay, na wala na kayong matitirhan. So, delikado ang pagtira sa paanan or sa gilid ng bundok. At pwede rin magbuho ang lupa. Matakpan ang bahay nyo kapag nagkaroon ng Okay, sunod. Anong panganib ang dala sa kapag nakatira tayo or nakatira tayo malapit sa fault line? Pag lindol, correct? Kapag dumating or kapag nagkaroon ng malakas ng lindol, ano nga bang panganib ang dala nito? Pagsira. Taas ang kamay. Pagsira ng ano? Pagsira ng kalsada, tama. So magkakaroon ng puntos ang group 1. Ano pa ang mangyayari kapag nagkaroon ng malakas na lindol? Masira ang bahay. Very good. So masira ang bahay kapag nakatira ay kapag dumaan ang malakas na lindol, maaaring masira ang bahay at ang kalsada.
So ngayon, babasahin natin ang sabay-sabay kung ano nga bang panganib na dala kapag nakatira malapit sa fault line. Sabay-sabay natin basahin. Nagdulot. So tama ang inyong mga sinagot. Naog dito sa ating komunidad, naobserbahan nyo ba o may nakita ba kayo ng pagkasira ng o pagkabigtak ng lupa at pinsala ng bahay dulot sa lindol? Opo. So yun ang dalang panganib kapag nakatira tayo malapit sa fault line. At ang sunod, ano ang nakikita nyo sa pisara? Ilog. Very good. Ano nga ba? O sino dito nakatira malapit sa ilog? Anong pangalan niya? Janina, malapit sa ilog nakatira. So ano nga bang dala ng panganib kapag nakatira tayo sa malakas na ulan? Ano ang mangyayari kapag lumakas ang ulan? Magbaha. Very good. Anong group siya? Group 3. So, ang dalang dulot na or ang panganib na dala ng pagtira malapit sa ilog kapag lumakas ang ulan, maaaring magbaha. At masisira ang ating bahay kung mangyayari ang malakas na ulan at baha. Ano pa ang dalang panganib ng pagtira na sa ilog? Malapit sa ilog. Maraming lamok. Very good. Anong group? Ang group? Group 1. Very good. So, maaari magkaroon ng maraming lamok kapag nakatira tayo malapit sa ilog. So, ngayon ating babasahin kung ano nga bang dalang panganib ang pagtira malapit sa ilog. So, sabay natin babasahin. Magdulot ng baha, ng lamok, at okay, so yun, maaaring bumaha kapag lumakas ang ulan o nagkaroon ng ulan na malakas, maaaring magdulot ng baha at pagdami ng lamok. At maaari pang masira ang inyong mga bahay. So masaya ba kapag ganito ang sitwasyon sa inyong bahay? So ano ang kailangan natin gawin para hindi yan ng lamok? Maghanda. Very good. Anong klaseng paghahanda? Mag-celebrate? Ano? Maganda para sa bagyo. Very good. At tama. Ano bang kinakailangan gawin o maganda kapag may baha? Kapag darating ang baha? Magkuha ng mga damit. Very good. Ano pang kailangan paghahanda? Mga pagkain. Very good. Lahat ng inyong mga sagot ay tama. So yun ang kailangan natin gawin kapag mayroong baha. At ang panghuli, anong nakikita nyo sa pisara? Tsunami. Ano pa? Anong nakikita nyo? Dagat. Very good. Anong group? Group 4, dagat siya. So, ito ay ang coastal area or coastal barangay. Meron ba dito nakatira malapit sa dagat? Wala. Sino mahilig lumangoy sa dagat? So, lahat tayo. So, ano nga ba ang dalang panganib kapag nakatira tayo malapit sa dagat? May tsunami. Very good. Group? Very good. Magkakaroon ng tsunami kapag correct. Very good.
Nagkakaroon ng tsunami kapag nagkaroon ng malakas na lindol sa ibaba ng dagat. Doon nagkakaroon ng tsunami. So ngayon, maliban sa tsunami, anong panganib pang dala kapag nakatira tayo malapit sa dagat? Malakas yung ano ko. Yung Lumalakas ang alon. Very good. Malakas ang alon kapag umuulan. So maaaring masira ang ating bahay. Kagaya na lamang dito. Kapag malakas ang alon, maaaring masira ang kanilang bahay at kawawa naman din sila. Pati ano matumba yung ano Mabasura matumba ang natumba yung ano bahay. So very good. So lahat ng inyong masagot ay tama. Excuse me. So ngayon, babasahin natin ang sabay-sabay kung ano nga bang panganib na dala pag nakatira tayo malapit sa coastal area. 1, 2, 3. Tama. So, pag nakatira tayo malapit sa coastal area, madalas talagang bumabaha pag nakikita nyo dito. At kapag nangyari iyon, maaaring masira ang inyong mga bahay kapag nagkaroon ng malakas na alon at hangin. So lahat ito ay ang mga panganib na dulot kapag nakatira tayo malapit sa paanan ng bundok, sa fault line, sa ilog, sa dagat, o sa coastal barangays. Very good. So ngayon, naintindihan ba ng lahat ang ating talakayan? Sino may katanungan? May tanong ba? Wala. So ngayon, kung wala kayong katanungan ay... Dito na lang. So, kapag wala na kayong katanungan, maaaring okay, so tingin nyo, sino kaya ang... Sige, so ngayon Ngayon, sa puntong ito, tayo ay magkakaroon ng activity. So, ang activity, ang tawag sa activity na ito ay drill. So, sino dito naka-experience na ng earthquake drill? So, ano ba ang kailangan natin gawin or ano ba ang dapat gawin kapag nagkaroon ng lindol? Opo, very good. Anong dapat natin gawin? Sige daw. So una muna si tama, very good. Una magtago sa mesa. So ngayon, ang gagawin natin ay gagawin natin ang aksyon, ang earthquake drill, kung sakali magkaroon man tayo ng lindol. So si teacher muna, kapag narinig nyo ang bell, yung cling, ano ang gagawin? Correct. So ganito, ituturo ni teacher at sasabayan nyo si teacher. Okay, kapag narinig ang bell, so ang gagawin is ganito sa baba, cover, and hold, dawag sa mesa, hold. Ganon. Kapag narinig nyong huminto ang bell, kapag narinig nyong huminto ang pagtunog ng bell, saka kayo aalis ng room. For example, huminto na ang pagtunog ng bell. So, labas na tayo, labas. 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 So, huwag kalimutan i-cover ang ulo. Cover ang ulo. Ganon. Very good. O, pwede nang pumasok ulit. Ganon.
ang ating gagawin kapag nagkaroon tayo ng earthquake or ang tunay na earthquake. So, ang ginawa natin ngayon are earthquake drill pa lamang. So, naiintindihan ba mga bata? So, ngayon, sino dito ang may tanong or meron bang katanungan ng mga bata? So, kung walang katanungan, so magkakaroon tayo ng quiz. So, ngayon, ang sasagutin, so isusulat nyo lamang ito sa inyong sagutang papel. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Opo, sa papel. Okay, sige na, huwag nang umalis sa upuan. Okay, so basahin natin ng sabay-sabay ang panuto. Panuto! Masahin at unahin, mabuti ang nawawaw. Saliin namin ang tamang sagot at isulat sa tablet. Okay, naiintindihan ba? Ano ulit ang gawin? Ano ang dapat gawin? Anong dapat gawin natin? Anong gawin? Ilagay sa sagutang papel. So, piliin lamang ang titik ng tamang sagot. So, naintindihan ba? Excuse me. So, ngayon, bibilangin natin ang inyong mga puntos. Pero bago yan, kunin nyo muna ang inyong mga notebook or ang inyong mga kwaderno. So, para sa inyong takdang aralin or ang assignment, so ipas mo na ang papel. Ipas mo na ang papel. Okay, very good. So, ipas. Para sa inyong assignment, gumuhit ng isang simpleng mapa ng inyong barangay o komunidad. Kulayan at lagyan ng label ang 3 hanggang 5 lugar na sa tingin mo ay sensitibo sa panganib. Isulat sa ibaba kung anong panganib ang posibleng mangyari dito. Baha, landslide at iba pa at kung bakit. So naintindihan ba ang kung ano ang takdang aralin? So yon ang inyong assignment na ipapas nyo bukas. So ngayon, sabay-sabay nating bilangin ang mga emergency item na inyong nilikom. So para sa pangkat isa, sino ang mga pangkat isa? Ang mga grupo, nitaas ang kamay. Okay, very good. So bilangin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5. So ilang puntos meron ang group 1? 5, very good. Para sa pangkat 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ilang puntos meron ang pangkat 2? 7 or 7. So ang pangkat 3? 3. So ilang puntos meron ang pangkat 3? 4. At ang panghuling pangkat ay ang pangkat 4? 1. So nakakuha ng 6 na puntos ang pangkat 4. So ang nanalo sa ating talakayan ngayong araw ay ang pangkat 2. Ngayon, bibigyan kayo yung teacher na tig-isang Choco Mucho. Okay? Bibigyan kayo ni teacher ng tig-isa. Okay? Okay. Naintindihan ba ang ating paksa or ang ating talakayan sa araw na ito? Mainam kung ganon.
Ipasa doon. Ipasa. Okay. So, kung wala na kayong katanungan, huwag kalimutan ipasa ang assignment bukas kay Teacher Mark. Saan isulat ang assignment? Sa papel. So kung wala nang kasagutan, lahat na nakakuha, kung wala nang katanungan, yan lamang sa araw na ito. Paalam na mga bata. Okay, maraming salamat. Okay, thank you so much.